Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from my Sagari channel, a faith healer, also a tarot. So ngayong hapon na to, tignan natin anong sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigi-skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice here ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Angel spirit, please give me an information paano kung sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Tuklasin natin to guys. So there's a Two of Cups. So there's a partnership na may tungkol sa pakikipag-ugnayan o meron dito unconditional love, pag-ibig, pagmamahal, na maaaring may mamumutangi sa lahat with a partnership. Wow! Na maaaring may in love ko this time. O mayroon talagang tungkol sa pag-ibig. Now, there's a King of Pentacles na being security, now in the practicality, so you're also provider with your family. So, sinasabi dito, pahalagahan, proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. No, kailangan mas maging maingat ka. And because there's a Three of Wands waiting for a result, waiting for a shift. Kung may mga hinihintay ka, paper documents, there's a possible na dumating na. No, ano man yung bagay na hinihintay mo, eto na yon, no, may resulta na. Now, some of you may travel ka talagang paparating. And there's an Empress card for revert. Now, pinapakita dito na maaaring magkakaroon ka ng panibagong eksena. Now, kailangan alagaan at mahalin mo ang sarili mo. No, kailangan tutukan mo ang sarili mo, disconnect from the world sa mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. And of course, there's a Ten of Pentacles with long-term success and financial security. No, makakaramdam ka at makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo inaakalang may paparating. No, there's an unexpected financial windfall na magtutuloy-tuloy na ang pasok ng pera. Let's see. And of course, there's something the Two of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance physically, mentally, emotionally. So, kailangan mo maging balance dito. What is the Two of Cups? The Two of Cups represents the Emperor. Emperor represents something mature enough and being grounded. Dapat alam mo sa sarili mo ang grounds mo. Pagdating sa partnership, no? Wag mong hayaan na manipulate ka or ma-control ka ng nino man. So, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Na wag ka magpapahawak sa leeg, ganon. Let's see what is additional messages. So, there's a Ten of Cups with a happiness. So, masaya, no? Magiging maligay at magiging masaya ang pamilya mo dito. Pinapakita with the King of Pentacles being your also provider with your family. So, magiging maayos at magiging maganda. Kumbaga, very responsible ka. Na talagang responsable ka sa iyong obligasyon. And there's a karma. Now, there's a karma. Ano man yung bagay na hinihintay mo, there's a possible na darating na. Now, there's a karma, what goes around comes around. So, there's a negative and the positive side. Depende yan sa ginawa mo. So, kung ito yung bagay na alam mo, yung ginawa mo is good, no, ibig sabihin, magiging maganda resulta nito. So, kung gumawa ka ng hindi maganda, there's a bad karma. Alam mo yan. No? What is an Empress card? There is a Knight of Wands for slow and steady. Matuto kang maging mahinahon. Kumalma ka. No, wag kang maging aggressive, no? Wag kang magmadali. And there's a Four of Wands by celebration coming in. Na may mga celebration dadalohan dito. There's a to implement soulmate connection with your person. Na maaaring magkakaroon ka ng walang humpay na kasaganahan. At pinapakita dito, some of you makakauwi ka na mayroong events na dadaluhan kayo, no, ng pamilya mo. Now, what is the Two of Pentacles? Represent with the Page of Wands. So, there's a good news. May magandang balita. Na may magandang impormasyon na maaaring pabatid sa'yo. Na may maparating na magandang eksena. No? What is the Two of Cups? Because the Emperor. Represent what?
There is something a piece, Ace of Wands, so there's something a new project, a new plan. So dito papasok ang mga bagong proyekto, plano mo, no, pagdating sa relasyon, pagdating sa partnership, no, mas magiging mature ka na, parang malaking pagbabago to sa buhay mo, no, malayong-malayo ka na sa dating ikaw. And of course, there's something guys with a Nine of Cups. Now, this is something a wish fulfillment. Bagay na matutupad na. No, pagdating sa pangarap mo sa pamilya mo, matutupad mo to. What is additional messages? So, there's something guys with a Six of Pentacles. So, ibig sabihin dito, with a karma, there's a good karma. Now, there's a Six of Pentacles na maaaring may bagay na paparating magtutuloy-tuloy ng pasok ng pera o may mga bagay na support ng ating gabay. Now, there's something pagbabayaran mo. Parang gano'n. Parang pagbabayaran mo lahat ng bagay na ginawa mo. So, there's a good thing. Now, ibig sabihin dito, pagbabayaran mo in a good way. Gano'n. O baka may magbabayad ng utang. So, there's something guys with a Two of Swords. There's something decision that you need to make. Na may mga bagay o decision dito na maaaring dumating sa'yo pero parang nahihirapan kang mag-decide. Now, there's something guys with a Five of Wands, something complication, competitors. Ibig sabihin may mga kapitbahay kang ingatera. Na may mga kapitbahay ka ditong mga insecurada. And of course, at the same time, there's something na Page of Pentacles, invest wisely. Sa lahat ng bagay na papasukin mo, lagi mo pakakatandaan yung kahihinatnan. Maging balanse ka parate. No? Pag-invest ng emotion, pag-invest ng time, ng effort, ng money, of course. What is the outcome? For the outcome, guys, there's something with a Three of Swords. No? Maaaring sinasabi dito, magkakaroon ka ng bagong eksena dito. Mag-ingat ka lang kasi maraming taong naiinggit sa inyo. Maraming taong pinipilit na siraan kayo. Now, at the same time, there's something, guys, with the Knight of Swords. No, maaaring meron dito na hindi makatulog, balisa. No, meron ditong sumusubukang salbayihin kayo. What is additional messages? So, there's something the Nine of Pentacles, with security. Na maging secure ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Pag-ingatan mo kung ano man yung bagay na paparating sa'yo. Huwag kang kwento ng kwento. Now, at the same time, there's something the Nine of Cups. There's an offer. May offer daw na paparating, ha? Now, there's a proposal, romantic proposal at the same time, na may offer din for promotions. And there's a chart with action movement. Magkakaroon ng changes and developments sa situations mo. Unti-unti mo na mararamdaman ng pagbabago sa eksena mo. And of course, there's a Four of Swords, something rare. So, kailangan mo na pahinga, ha? Kasi nag-over fatigue ka. Kung may mga plano ka, kailangan mong planuhin ng wasto at tama. Na huwag mo yung pinipressure yung sarili mo. No? Kailangan mo ng oras at panahon para gugulin dito. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo guys. No? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Finances and career, love life at kalusugan. So, there's something guys with a Queen of Wands, by confident. Pagdating sa negosyo, hanap buhay, kailangan may kumpiyansa ka. Walang alinlangan, walang takot. And there's a Death card na may mga bagay na mawawakasan na. Ano man yung bagay na pinagdadaanan mo pagdating sa finances, matatapos na ang kagipitan mo at unti-unti ka na makakabangon with the Six of Swords. Transition. Na makakabangon ka na daw dito. No, luluwag-luwag na ang sitwasyon mo. And of course, there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo rin mamamanifest. So, ikaw nasa sa'yo nakasalalay, no? Kumbaga, you create your situation and you have the power to change it. No, ikaw yung makakagawa ng ikang bagay na ikabubuti kasasama mo. And there's the King of Swords. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi magsiserve sa'yo. Luho, bisyo, ano man yung bagay na nakakasira for your finances or source of income, tantanan mo. Now, with the Seven of Cups, there's something a confusion. Mayroong mga tao sa paligid mo na panggulo. No, wag mong hayaan na magulo ka. Na maraming tao or opportunity pang darating dyan, kailangan piliin mo ng tama't wasto yung mga bagay na kumbaga papahimasukan mo sa buhay mo, ganon. So, pagdating sa love life, anong chika? So, there's something with the Eight of Cups, no, something moving on. Oh, moving on from what? No, may mga taong mag-move on na dito. No, bakit ito na yung panahon nag-move on? No, at the same time, there's something guys with the turmoil for major changes. Mayroong relasyon na nasira, nabuwag, pagsasama, no, maaring nasirang pamilya,
No, there's a justice card na may hustisya. No, ibig sabihin nito na maaaring may magandang dahilan bakit nangyari sa'yo yan. Dahil makakamtan mo what you deserve pagdating sa relasyon or family. Makikilala at makakasama mo talaga yung taong para sa'yo talaga. Inalis ka lang dyan from toxic family or toxic relationship. And there's a fifth of Fool card. This is something a new beginning. The Fool card is something a leap of faith. Susubukan lang yung pananampalataya with a magician. Now, with the power of God, lahat ng bagay nito ay ayon sa kalooban ng Diyos. And there's the lovers. Sabi ko na nga ba, there's a new love coming in. So, some of you baka manumbalik, no, para ma-refresh yung pag-ibigan nyo, o maaaring may bagong pag-ibig talaga pa parating. No, additional messages. And of course, there's something guys with the Five of Pentacles. Some of you guys, no, talagang nakakaranas kayo, makakaranas kayo ng financial crisis o financial loss. Kasi parang meron dito kung nasisense na mabigat. No, mabigat ang inyong tahanan o mabigat, no, ang iyong dala-dala. May something na mabigat sa inyo. Alamin nyo yun. So, pagdating naman tayo sa kalusugan, so, there's a Ten of Swords with the sabotage, no? So, sinasabi dito, may tumatraidor sa inyo, may sumasalbay sa inyo dito. Madalas ba nananakit ang likod nyo? Kasi may mga karayom ako nakikita dito. There's a Seven of Swords, there's a cheating lying on you. No, meron dito sinungaling at magaling, no, magpanggap. No, maaring nakakapasok sa tahanan nyo. No, kumaga laging nagsusubaybay sa inyo. Magaling magpanggap, no? And there's a Knight of Swords na bibilis sa takbo ng sitwasyon, gagaang na rin, at gaganda na rin ang pakiramdam mo. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo at piliin mo lang yung taong papapasukin mo sa bahay nyo. No, hindi dapat open kayo from any person. Every person, gano'n. And of course, at the same time, this is the Three of Pentacles for collaborations. Mag-ingat-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo, ha? No, mayroon ditong spell ako talaga na nakikita. No, there's a Four of Cups, dadaan sa pagkain. Mag-ingat kayo sa mga taong nakakasalamuhan nyo, idadaan to sa pagkain na para lasunin kayo unti-unti, para magkaroon kayo ng karamdaman o para masira ang inyong relasyon, ang inyong person. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with an angel's messages, advices. So, let's watch this. So, nandito na tayo guys, sa mga gabay-gabay. Sa mga gabay na tayo. Anong chika sa'yo ng ating gabay? So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent guys with the changes na may mga pagbabago magaganap na raw sa buhay mo. A changes is coming in. No, ini-encourage ka dito na kailangan mo maging matapang, maging malakas. Alisin mo yung lilangan at takot mo. And because there's a reunion, na meron ditong reunite, no? Magkikita at magkakasama kayo with your family. No, meron talagang family gathering. What is the magic of her messages? Represent guys with that admit your true feelings to yourself, no? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo yung totoong nararamdaman mo. Stop pretending, no? O kumbaga, wag mo ipilit yung isang bagay na hindi naman para sa'yo. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. What is the synchronicities? For synchronicities, there's something resilience na continue what you're doing. Darating yung araw na magbubloom din yan. Sisibol, lalago, mamumukadkad ka rin. Now, there's something a wildness. So, kailangan mas maging palaban, mabagsik, no? At kailangan hindi ka padadala ng mga tao sa paligid mo. Kailangan matapang kang harapin to. For a romance angel with a Mystic Love Oracle deck. Now, there's something hook up one night stand. Oh, mag-ingat-ingat kayo. Baka ma-one night stand kayo, guys. Mag-ingat kayo sa mga taong makakasama nyo. Diba? So, let's see what is the Jesus loving code said. No, sinasabi dito, guys, if you faith as a great of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and shall be removed. No, kung nagtitiwala ka sa mga bagay na itinanim mo, siya nga anihin mo. So, may mga bagay dito na kailangan, kung itong lugar o tao na hindi makakatulong sa'yo, no, nakakasira sa buhay mo, kung may toxic surroundings, toxic environment, toxic people, toxic relationship, kailangan umalis ka dyan. No, hindi ka mag-grow pag ganon. What is Archangel Michael messages? Pay attention to your dreams. No? Tumuto ka sa kung ano ba talagang priorities or pangarap mo. O may mga panaginip ka dito na kailangan mong pagmasdan or tignan. No? What is additional messages tayo dito? With an angel's number. There is a 444 with a bless in disguise. Now, meron ditong bless in disguise sa tinatawag. There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this.
If you have been struggling or feeling lost, the winds of the change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you're building the framework for something much better hanging there. Magtiwala ka dito na may mga bagay na hindi mo inaadya pero ipinagpapala, no? Yung parang hindi mo inaakala na ipagkakalob sa'yo, pero yung mga mga failure na yon, yung mga struggles na yon, pero parang ano yun parang daan yun tungo sa tagumpay. With the money of Oracle deck, no? Kumbaga lagi mo pakakatandaan na may instrumento gagawin ng ating Panginoon para tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo, no? Lalo-lalo na sa down na part na yan ng buhay mo. And there's a helping hand na marami kang matutulungan tao dito, no? Napakabuti ng puso mo. Ganon. And there's a shadow work of his and what? From the shadow work of his and what? This is something, guys, with emotional release. So, kailangan mas maging kalmado ka. Alisin mo yung bagay na nagbibigay balakid sa'yo. Yung bagay na nagbibigay lungkot sa puso mo, sa sarili mo. No, huwag ka padadala ng tensyon. Huwag ka padadala ng drama. Clarifying for a love situation. And there's something like a love block. So, may mga pag-ibig talaga na nagbablock dito. There's a hidden barrier. So, parang ito yung bagay na parang nagiging hadlang sa iyong kaligayahan. Kung bakit lagi ka nasasaktan at nabibigo. So, ibig sabihin may gumagambala sa iyo dito para hindi ka maging masaya. No? Para sa, kumbaga sa una lang masarap, sa una lang masaya, tapos at the end of the time, biglang magbabago. May ibig sabihin yon, parang mayroong kamalasan o sumpang iginawad sa'yo. Na para sa tuwing magkakaroon ka na karelasyon, na once na nasa exciting part ka na biglang magbabago. No? Para ma-out of love, gano'n magbabago siya. What is the clarifying for a life situation? Represent with a saving grace. Now, forgiving yourself and other heals the wound and set you free. Napakawala mo yung sarili mo. No, kailangan patawarin mo yung sarili at inindihin mo lahat ng bagay na to ay hihilom. What lies beneath wicked future? From what lies beneath wicked future? Represent, guys, with fake apology. Mag-ingat ka sa may peking kaibigan at peking hihingi ng tawad sa'yo dito. There's something hidden intention. May gusto siyang malaman sa'yo. For part of the light, represent what? For a part of the light, there's something, guys, with the energetic action. I focus on my heart and take meaningful action in the present moment. For things I cannot change and release them, placing and trust in the God plans, in surrendering, I find peace and empowerment. So, kailangan mag-focus ka kung ba talagang gusto mo, yung fashion mo, no, yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, lahat ng bagay na to, makikita mo na may mga bagay na kailangan kang pakawala, no, may mga bagay na kailangan tanggapin, no, alisin yung bagay na alam mo magbibigay hadlang sa pagtubad at pag-abot ng mga pangarap mo. Kailangan mo surrender with a God. No, there is a God purpose. So, let's see, what is the yes or no? Pika card na dito na tayo sa huling chapter ng reading na to. So, alamin natin na yung magiging sagot sa tanong mo. So, guys, kung bago ka sa channel ko, ang Pika card yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Dahil kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So, guys, let's see. Let's start with the number 1. Number 1, there is a yes. Nakita yan, there is a yes. Hot opportunities, part of burning desires. So, pinapakita dito na naglalagablab na oportunidad na maaaring ipagkaloob sa'yo. No? May bagong opportunities na maaaring magbibigay ng kaligayahan sa'yo. Number 2, there is a no. Learn from experience, always no longer work. No, may mga bagay na hindi na parang uubra. No, hindi na uubra yung mga bagay na ginawa mo, no, yung strategy mo, so baguhin mo yung ganung perspective mo. May mga bagay na pangyayari sa buhay mo ng mga naranasan mo na kailangan natuto ka sa mga napagdaanan mo. Number 2, there is a no, no? Parang wag mo ipilit yung isang bagay na alam mong hindi nag-work. Number 3, there is a no. Current too strong, find solid ground. So, bagay na, wag mong hintayin isang bagay na parang magdadala sa'yo na para masira ka sa sitwasyon. Humanap ka na isang bagay na ligtas at bagay na makakapagpatibay at magpapalakas sa'yo, no? Kumbaga, may bagay ka dito na kailangan mong isa lang alang sa sarili mo, no? So, guys, this is a monthly gabay. For the month of
for the month of December 2025 for the sign of Libra. So, this is ang monthly gabay, guys. Naloloka ako sa inyo. Ang monthly gabay po is, kumaga, ito yung mangyayari within December 2005. So, abang-abang kayo, no? Kaya, this something monthly gabay for December 2025 for the sign of Libra. Para sa sign ng Libra, ito yung reading mo for December 2025. Yun po, yun ha. Hindi po Libra is something, ang birthday is September to October, ha, hindi po yun yun. Kumbaga, yun yung Libra sign mo. No, yun yung, kumbaga, sakop ng Libra mo. Pero, itong reading na to ay para sa sign ng Libra nga. At itong reading na to para sa December 2025. Naintindihan nyo ako, ha? So guys, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manabalik sa inyo. Don't forget to follow my FB page, guys, ha, para pasabog at sa susunod mag-upload din tayo ng mga eksena doon. So, kailangan maparami muna natin yon. So guys, maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.